Ang testimonya ng dalawang kapatid ni alias Totoy, kritikal at mahalagang bahagi para yan sa pag-usad ng kaso ng mga nawawalang sabungero ayon yan sa Philippine National Police. May mga balita dyan si Bombo Bea Piniza. Nakikita ngayon ng Philippine National Police na magiging kritikal na bahagi ngayon ng investigasyon sa kaso ng mga nawawalang sabungero, ang mga magiging testimonya nila Ayla Kim at Jose Patidongan. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, ang direktang partisipasyon ng mga kapatid ng whistleblower sa kaso na si Julie Dondon Patidongan ang dahilan kung bakit maituturing na absolute necessity ang mga magiging pahayag ng dalawa. Paliwanag ni Fajardo bilang si Elakim ang nag-withdraw mula sa ATM account ng isa sa mga sabungero, nais malaman ngayon ng mga otoridad kung paano napunta sa kanya ang ATM, kasama ba siya sa mga sabungero at kung may kaalaman nga ba siya kung nasaan ang mga labi ng mga biktima. Sitin po sa kanilang mga testimonya. Obviously, critical po ang magiging testimony po nitong dalawa po na ito because sila po, unang-una, siya po, si Elakim Patidongan yung nag-withdraw allegedly nung ATM na alam natin na pag-aari ng isa sa mga nawawalang subungero. So ang tanong dyan, paano napunta sa kanya yung ATM? Kasama ba siya sa nakumuha doon sa nawawalang si Melbert Santos at tatlo pa niyang kasamahan? May nag-utos ba sa kanya para mag-withdraw? At may alam ba siya asaan na itong mga nawawalang missing sa bungero? Ganun po ka-critical yung kanyang participation po. Kaya there is an absolute necessity for the testimony po nitong tao na nag-withdraw sa ATM. Nanindigan naman ang tagapagsalita ng pambansang pulisya. Bagamat naisumite na ang mga sinumpaang salaysay ni Julie Patidongan, ay hindi pa rin ito sapat para maresolba ang kaso. Malaki kasi anya ang posibilidad na bawiin pa ni Patidongan ang ilang bahagi ng kanyang salaysay o hindi kaya may mga ebidensya na posibleng sumalungat sa mga sinumpaang salaysay nito. Paliwanag pa ni Fajardo, kailangan pa ng mga additional statements para pagsamahin at pagtugmain ang mga naunang impormasyon na mula sa whistleblower at mga impormasyon na kanilang nakalap mula sa investigasyon. Naniniwala naman ang pambansang pulisya na ang mga magiging testimonya ng magkapatid na ito ay maaaring maging karagdagang impormasyon lalo na't mayroon silang direktang partisipasyon sa mga operasyon ng pagkuha sa mga sabungero. Yung testimonya po ni Julie Patidongan, hindi po tayo po pwedeng basta mag-rely sa testimony po niya. Kasi later on, pwede po niyang i-retract ito at later on ay po pwede pong may mga ebidensya that may somehow contradict itong kanyang mga sinasabi. Kailangan po natin ng iba pang testimonya to corroborate yung testimonya po ni Julie Patidongan. Ito pong dalawang tao po natin, we believe, ay po pwede pong i-corroborate dahil nga meron silang direct participation dun sa at least dun sa dalawang nawawalang missing sa bungero, which is Michael Bautista at si Melbert John Santos. Samantala matatandaan naman itong Hulyo 22 na aresto at naibalik sa bansa sila Elakim at Jose Patidongan na hinihinalang may malalim na kaalaman pa sa mga naging pagdukot at pagpatay sa mga nawawalang sabungero 4 na taon na ang nakalipas. Patuloy naman sa koordinasyon ng Philippine National Police sa Department of Justice na siyang may hawak na ng kaso para sa agarang pagresolba ng issue ng mga nawawalang sabungero, kung saan nanindigan ng pambansang pulisya na layunin lamang nila makapagdala ng hustisya sa mga naiwang pamilya ng biktima. Yan muna ang mga updates mula dito sa Campo Crame. Ito si Bombo Bea Piniza and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.